guys! So, tonight, parang may bigla lang akong naisip. Actually, patulog na nga nakapajama na nagwa-one battle lang kami ni Daddy. Ayun si Daddy. Wait, patingin si Daddy. Ayun si Lexia. May homework lang na ginagawa. May bigla lang akong gustong i-share na mga, ito nga, nakapaglista agad ako. Buti lang merong, pencil and paper dito. Malapit sa akin. So, gusto ko lang i-share yung mga parang mistakes ba o sana nalaman muna namin doon sa Thailand. Kasi first time naming lahat doon sa Thailand. Kami rin ni Daddy. Super first time namin. Most of the time, pag first time kasi namin talaga sa isang country, nagre-research talaga kami. Thoroughly research talaga. Nood kami ng YouTube, ng mga vlogs, ngayon sa TikTok. As in, nire-research talaga namin. Itong Thailand, nire-research naman namin. Halos almost every day, nanonood kami ng TikTok and vlogs sa YouTube ng mga Thailand vlogs para lang alam na namin yung mga dapat at hindi na dapat gawin. So, ito, yung mga medyo nagkaroon pa rin pala kami ng mga mishaps sa travel na ito. So, first, yun nga, number 1, thorough research the place kung magkakalapit-lapit ba. Lalo na sa mga pupuntahan nyo, sa mga tour, ganyan, kung magkakalapit-lapit ba yun. Kasi, for example, kami, nag-rent kasi kami ng van. So, pag masyadong malalayo yung place sa point A to point B, sayang yung oras, no, Dad? Lalo na yung sa temple, tapos pupunta tayo dun. Yung first day namin, temple, tapos papunta dun sa elephant. So, Chong Farm. Basta yun. So, papasok dyan yung number 2, stick to your itinerary. Yun na nga, nag-research kami. Kaso, on that day, parang yung dating kasi namin is July 28, which is birthday daw nung king. So, holiday sa kanila for 2 days. Yung 28 and 29. 29 yung, yung first day of tour namin. So, sabi nung tour guide namin, may mga saradong temples. So, nag-suggest siya ng iba pang pupuntahan namin. And na-overwhelmed kami kasi ang daming magaganda. So, hindi kami nakapag-stick doon sa itinerary namin na dapat temples lang na magkakalapit-lapit sa city. Natuwa kami sa elephant. Nakalimutan namin na may elephant kami sa mga susunod na araw. So, yun. Stick to your itinerary. Pangatlo, sa costume. Rent kasi kami ng costume sa Wat Arun. Nag-rent kami ng costume sa Wat Arun. Yung mga unang tawag dito, rent houses, okay naman, lahat naman sila halos 150. Napunta kami sa dulo kasi nga parang ang daming tao nagre-rent. So, napunta kami sa dulo. Akala namin okay kasi maganda yung maganda yung shop. Tapos, ang nakausap lang namin, parang nagtatawag lang pala siya doon. So, tapos nung nandun na kami, parang hindi ko alam kung scam or kasi dun sa 150, supposed to be daw 200. So, tumawad kami kasi marami nga kami. Tapos, naging 150. Tapos, dun daw sa 150, kasama na daw yung accessories. So, akala ko, doon sa 150 na yon kasama na yung mga bags, accessories ng boys, kaso hindi pa pala. So, additional 50 baht again yun. So, parang 200 pa din. Sina Ate Connie, yung asawa ng tito ko, sa ibang shop na sila pumunta kasi nga, masyado nang marami doon sa amin. Oo, masyado nang marami. Yung napuntahan nila, 150 kasama na accessories ng lalaki, pati bags. Nag-100 na lang pala kasi nga madami sila. Apat sila, so natawaran nila ng 100 baht. So, yun. So, number 3, sa costume, kausapin nyo muna ng mabuti yung pagrerentahan nyo. Parang pakiramdaman nyo muna kung mabait ba sila. Kasi yung napuntahan din namin, hindi rin masyadong okay. Kasi nga, ang nakausap namin ng maayos, yung tagatawag lang pala, hindi pala yung naandun sa loob. Next, number 4, matutong tumawad sa taxi at sa tuk-tuk. Kasi hindi naman all the time makakapag ka ng Bolt. Lalo na, or Grab. Lalo na pag rush hour. Or pag na masyado ng gabi. Tapos, saan ba yun, Dad? Sa Judge Fair.
Sa Judge Fair, syempre, minsan pagpagod na kayo, gusto niya na lang agad makauwi. So, ang nandun lang talaga lagi na nag-aantay ay taxi at tuk-tuk. So, yun. There was this time, nag-Judge Fair kami. 4 kami eh. Sabi na, how many? Sabing gano'n. 400 baht daw. 400 baht, what? Pero sa Bolt kasi yun, nasa less than 100 lang from Judge Fair hanggang dun sa hotel namin. Tapos natawaran namin hanggang 200 na lang. Grabe, grabe din sila. Parang Pilipino din talaga. And then 5 or 5th, one day shopping is not enough. Yes. One day shopping is not enough. Sa dami kasi parang sa Bangkok. Bangkok lang kasi to ha. Bangkok lang muna tayo. Doon kasi sa Bangkok, ang daming malls. Tapos, nung nag-shopping kami, one day na lang kasi yung shopping day namin. Ang dami palang mura, ang daming magaganda, at ang dami mong babalikan. Marami kang mareregret. Marami kang mareregret. Nasasabihin mo, oh my gosh, sana maraming araw yung shopping day. Ganon. Oh, sana maraming pera. Sana maraming pera. Next is number 6, explore the outside of your hotel. Kami kasi, nasa picnic hotel kami, hindi namin masyadong na-explore yung outside ng hotel namin kasi lagi kaming nagtutour, tapos nag-rent lang kami ng van, hindi kami nag-BTS, though may isang malapit na station. So, kung na-explore namin yung paligid ng hotel namin, nakapaglakad-lakad kami kahit papano, hindi lang kami laging nasa 7-Eleven kasi dun pala sa picnic hotel, grabe, ang daming mga locals na kainan, mga parang karinderya. Ang daming mga kainan na masasarap at mura din naman. So, yun, magkabilaan yun eh. No, sayang. So, yun, explore your hotel. And then, number 7, ito, para sa Chatuchak at saka sa Platinum Mall at saka sa Pratunam. Pag may nakita kayong item na gusto nyong bilhin nyo na agad kasi yes, promise talaga, the next time hindi mo na siya makikita or mahahanap. Tapos pag uwi mo ng hotel, mareregret ka na sana binili ko na yun. So yun, even sa Judge Fair, pag may nakita kang isang bagay na gustong-gusto mo na, bilhin mo na, huwag ka na magpabukas-bukas pa. Yun, bilhin mo na agad. Kasi naman halos same lang din naman yung price nila. Hindi siya katulad ng Divisoria na pag iba yung price yung nandun sa harap at iba yung price ng nandun sa dulo. Doon sa Chatuchak, almost the same. Even sa Platinum, almost the same yung mga prices. Depende na lang sa pakikipagtawaran nyo. And kung makikipagtawaran din naman kayo, huwag naman yung todo-todo tawad na halos kalahati or 70% na nung Kasi mababait naman sila, nagbibigay din naman sila ng discounts, lalo na kung marami kayong bibilhin. Next, number 8, it's better to withdraw cash. Sa experience lang namin to ha, it's better to withdraw cash from mall or airport than withdrawing it outside, yung mga nandun lang sa may road. Kasi si Daddy nakapag-withdraw gabi, tama ba Daddy? Gabi, sa may mga daanan lang, malapit lang din sa hotel namin. Nakapag-withdraw siya, hindi lumabas yung pera. So ngayon, 10 to 45 days pa bago mabawi kasi may investigation pa daw na nagaganap. Yun. So, yung ATM niya is GoTime and burp si Daddy. Yung ATM niya is GoTime and then yung bank is K-Bank. Though, K-Bank naman kasi trusted na rin namin kasi sina Kuya nag-withdraw ng K-Bank sa mall nga lang. May money naman talaga. Pero kasi si Daddy, gabi na tapos nandun pa siya sa may kalsada. So, wala talagang hingan agad-agad ng tulong. Number 9, ito. Kadugtong to actually nung number 8. Cash is king talaga. Cash is king sa Thailand, no? Kasi nga, more on market, more on mga tiyangge-tiyangge, so cash is king. 'Di ba kaya nga mag-withdraw dapat si Daddy ng gabi na kasi nga kukulangin na kami ng cash. Kung nagdala kami ng maraming cash or nagpapalit na kami ng cash. Kasi nung pagdating namin ng airport, nagpapalit na lang kami. Actually, hindi na kami nag-withdraw doon, nagpapalit na lang kami.
So, kung mas malaki na yung pinapalit namin, kung may malaki kayong pera na dala na peso, it's better na papalit nyo na lang or mag-withdraw na kayo ng malaki sa mall or sa airport para sure na may pera din. And then, last one, number 10, better to, ito sa cruise to, mas okay na piliin mo, for us lang to ha, based sa experience namin, parang mas okay na piliin mo yung sunset na cruise. Why? Lalo na kung ito ay para dun sa mga ang hotel ay malayo sa Icon Siam or dun sa Asiatic ba yun, kung saan kayo bababa. Kasi kami, ang pinili namin ay dinner yung 7:45. Tapos, yung hotel namin ay far pala. Iyon ang hindi namin na-research. Malayo pala ang picnic hotel doon sa Icon Siam. So, ang nangyari, halos lahat magkakasabay kami, nagsibabaan ng 9:46, so almost 10 na din. Ang hirap makasakay ng Bolt, ang hirap makapag-book, ang hirap makapag-book din ng Grab. So, ang last choice namin was to take the MRT or BTS, the train. So, yung train, tatlong train kami. Papalit-palit kaming tatlong trains. And then, of course, pagod na kami. Siyempre, pagod na. Ayun, nilakad pa namin from train station hanggang hotel. So, yun. So, kung ang hotel nyo ay malayo doon sa drop-off point nung cruise, it's better to choose the sunset time. Ayun. What else? Yun lang. 10 lang tong nailista ko. Ikaw, Dad, may add ka pa? Wala na daw. So, yun. Yeah, top 10. So, yun lang. Bigla ko lang naisip to. Gusto ko lang i-share. Yun, sana may matutunan kayo dito sa vlog na nagawa ko about sa mistakes or sana nalaman namin ahead sa pag-visit namin sa Thailand. Even though wala na rin naman masyado kasi oo nga, 6 days is not enough. Pandugtong niya. Kasi 6 days lang kami. Sobrang bitin. Ayun. So, at least meron pang ilulook forward kami na babalik kami sa Thailand. Yun lang. And, yun, super nag-enjoy naman sa Thailand. And yun lang, sana yun. Huwag nyo na yung mga mistakes na binanggit ko, sana may matutunan kayo doon. Para pag kayo naman yung mag-visit sa Thailand, at least medyo smooth and sailing naman yung tour nyo. Yun lang. And that was it. Thanks for watching. Bye!